Dalagang manunuli. Ang sabi nila, mahirap daw kalimutan ang first love, lalo na siguro kung ang first love natin ay ang taong nagligtas sa atin noon sa tiyak na kapahamakan. Hindi ba? Katulad na lang ng kakaibang kwento ng ating letter sender for today. Natawagin na lang natin bilang si Tupe. Huwag na nating patagalin pa at pakinggan na natin ang kanyang istorya. Magandang araw sa iyo, Sir Jupiter. I'm an avid fan, an avid listener of this channel mula pa nang itayo niyo ito dito sa YouTube. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Tupe, 39 years old. Tubo mula sa probinsya namin sa Ilocos Norte. Meron kasi akong isang experience na hindi ko na yata malilimutan pa kahit kailan. Tungkol ito sa kung papaano akong nailigtas ng babaeng una kong hinangaan noon sa bingit ng isang tiyak na kapahamakan at kung papaanong isang babae ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng katapangan. Itago na lang natin siya sa pangalang Ate Perla, ang dalagang manunuli noon sa aming bayan. Siguro nagtataka kayo kung papaano nangyari yun, ano? Ang totoo, hindi naman kasi talaga si Ate Perla ang gumagawa nun, kundi ang lolo niyang si Mang Guido na isang pukpok o yung mga taong nagpe-perform ng traditional circumcision noong araw para sa mga hindi nakakaalam. Kaya lang simula nang magkasakit at manghina ang katawan ni Mang Guido ay kay Ate Perla niya ipinasa ang kanyang pagiging manunuli. Lalo na at wala namang ibang gumagawa nun sa barangay namin kundi si Mang Guido. Noon kasi, mas may tiwala pa ang mga tao na magpatuli sa kanila kaysa sa doktor. Dahil na rin siguro sa yun na ang nakagawian ng lahat sa probinsya namin. Tandang-tanda ko pa. 9 anyos pa lang ako ng mga panahong yun. Mga bandang Abril ng taong 1994 kung tama pa ang pagkakaalala ko. Summer na naman at bakasyon na sa eskwelahan ng mga bata, kaya usong-uso na naman ang tuli sa lugar namin. Kaya ang sabi ng mga lolo't lola ko, sabay-sabay na raw kaming magpunta na magpipinsan noon kay Ate Perla para magpatuli. Ayoko sanang sumunod noon. Nahihiya pa kasi ako kay Ate Perla. Noon pa man kasi, crush na crush ko na siya eh. Nagsimula iyon nang bigyan niya ako ng candy nung isang beses na nakita niya akong umiiyak dahil nag-away kami ng kalaro ko sa patintero. Dumudugo rin kasi noon ang tuhod ko dahil sa pagkadapa ko kaya habang kinakain ko yung candy, ay si Ate Perla na rin ang nagkusang linisin ng sugat ko. Napakabait niya sa akin. Pati na rin sa ibang bata doon sa lugar namin. Bukod doon, ang ganda-ganda niya pa. Kahit na natatandaan kong medyo chubby ang pangangatawan noon ni Ate Perla. Maputi, maganda ang muka at mahaba ang buhok. Hindi ko makakalimutan ang itsura niya dahil hanggang ngayon ay nakatatak pa rin yun sa alaala ko. Pero ng mga time na yun, wala akong nagawa kundi ang sumunod na lang kay Lola at magpatuli na kay Ate Perla. Kaysa naman ako na lang ang matirang supot noon sa aming magpipinsan. Sigurado kasi akong magiging tampulan lang ako ng asaran kapag nagkataon.
Tandang-tanda ko pa noon, sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko habang nakapila kami ng iba pang mga kaedad kong lalaki noon sa barangay namin. Nanlalamig pa ang kamay ko habang papalapit na ng papalapit ang oras ko ng pagpapatuli kay Ate Perla. Gusto ko na nga sanang tumakbo noon kung hindi ko lang siya nakitang tumingin at kumaway sa akin nung saglit siyang mapatingala. Nilakasan ko na lang ang loob ko para di ako mapahiya. Bago ako sumalang sa operasyon ng pagiging ganap na lalaki ko noon, binigyan muna ako ni Ate Perla ng dahon ng bayabas. Sabi niya nguyain ko raw yun at huwag ko raw lunukin dahil yun daw ang itatapal niya sa sugat ko mamaya kapag natapos niya na akong tuliin. Nagbubutil-butil na noon ang pawis ko habang sinusundan ko ng tingin yung hawak na sandata ni Ate Perla sa panunuli. Ang matalas na matalas niyang labaha, pati na rin ang isang piraso ng kahoy na gagamitin niya bilang pamukpok kapag naipwesto na niya ng maayos yung alaga ko. Isang malakas na pukpok lang at napasigaw na agad ako ng malakas. Sa totoo lang, hindi naman ako ganong nasaktan nun eh. Napasigaw lang ako dahil sa sobrang nerbiyos, kaya nalunok ko rin sa huli yung dahon ng bayabas na ipinanguya sa akin ni Ate Perla. Pagkatapos niyang balutin ng puting tela noon ang aking sugatang katoto, yung matatandang nanonood noon sa pagtuloy sa amin ay inutusan na agad kaming tumalon sa ilog at magtampisaw doon para daw mas mabilis na gumaling ang mga sugat namin. Natatawa pa rin ako kapag naaalala ko ang mga panahong yun. Wala man lang kaming kaalam-alam na pagkatapos pala nun, mararanasan na namin ang isa sa pinaka-nakakatakot na karanasan sa buhay namin. Nang mga panahong yun, hindi lang tungkol sa tuli ang pinag-uusapan sa barangay namin. Yun din kasi yung mga panahong usong-uso na naman ang mga kwentong aswang sa lugar namin. Kaya ang mga matatanda noon, todo bantay sa aming mga bata. Sobrang higpit sa amin ni na lolo't lola. Halos ayaw na nila kaming palabasing magpipinsan sa bahay, lalo na akong nasa pangangalaga nila noon. Nagtatrabaho kasi noon sa Maynila ang nanay at tatay ko, kaya sina lola ang nagsisilbi kong guardian. Pero heto na nga. Dahil likas talagang matitigas noon ang ulo naming magpipinsan, hindi namin sinusunod sina lola. Ang katwiran namin, tinatakot lang naman nila kami para hindi kami lumbas ng bahay habang pinagagaling namin ang mga sugat namin. Lumalabas pa rin talaga kami ng bahay noon kahit na pare-pareho kaming nakasuot ng palda at akala mo'y mga sakang na iika-ikang naglalakad habang nakabukangkang ang mga binti at hita namin. Doon kami noon madalas maglaro sa tapat ng bakuran ni na Ate Perla. Malawak kasi ang harapan nila. Isa pa, hindi kami agad makikita ni na lola doon kapag hinanap nila kami. Ingat na ingat lang talaga kami noong madali o masira namin ang mga pananim ni Ate Perlang sibuyas, bawang, saka yung pinararami niyang halamang makabuhay na isang uri ng halamang gamot na ginagamit sa maraming sakit tulad ng mga sugat at kati-kati sa balat. Isang beses naglalaro kaming magpipinsan noon ng habulan sa tapat ng bakuran ni na Ate Perla. Hindi pa tuluyang gumagaling noon ang mga tuli namin pero sige na kami sa pagtakbo, kaya bigla niya kaming tinawag. Siyempre ako ang unang huminto at nagbigay ng atensyon sa kanya. Namumula pa ang mukha ko nung lingunin ko siya dahil sa kilig.
Sabi sa amin ni Ate Perla, magsiuwi na raw kami. Tama na raw ang paglalaro dahil baka matagtag ang mga sugat namin. Mga ngamatis daw yun at lalong matatagalan ang paggaling. Isa pa, nag-aagaw na raw ang dilim at liwanag, kaya dapat nasa loob na kami ng bahay. Marami pa naman daw mga gumagalang aswang ngayon. Baka raw mamaya kami ang mapagbalingan. Nung mga sandaling yun, may hawak-hawak na pandakot si Ate Perla na gawa sa yero. Meron yung mga tuyong bunot at naglalabas yun ng malakas na usok. Iba ang amoy noon, kaya alam kong nag-iinsenso siya. Amoy na amoy ko kasi yung kamangyan dun sa usok. Sa mga hindi po nakakaalam, ang kamangyan ay dagta. Galing sa isang punong kahoy na tinatawag na almasiga. Ginagawa talaga itong insenso hanggang ngayon sa pagkakaalam ko. Pero bukod doon, may nakita rin akong mga butil ng bawang sa gitna ng mga bunot, kasama ng butil ng mga kamangyan. Tapos meron pa doong maliliit na sanga ng halamang makabuhay. Tinanong ko si Ate Perla kung para saan yun. Halos araw-araw ko kasi talaga siyang nakikitang nagpapausok sa bahay nila ng lolo niya noon na ganun palagi ang ginagamit na ingredients. Pero bago pa man ako tuluyang masagot noon ni Ate Perla, nagulat na lang kaming lahat nung bigla-biglang halos mabuwal yung isang puno na malapit sa kinatatayuan namin. Napalingon kami ni Ate Perla doon. Ganon din yung dalawa ko pang pinsan. Nakita naming nagliparan bigla palayo yung mga ibong nakadapo lang ng tahimik kanina dun sa puno. Parang nagmamadali silang lumayo. Pagkatapos hindi pa man kami nakakapag-react sa nangyari, ay bigla kaming nakarinig ng isang napakalakas na hiyaw mula sa loob ng bahay ni na Ate Perla. Si Mang Guido yun. Dumadaing na ang sakit daw ng tuhod niya, kaya dali-dali kaming pumasok lahat noon sa bahay nila. Dumiretso kami sa kwarto kung saan nakahiga noon si Mang Guido. Nakita naming namimilipit siya sa sakit habang hawak-hawak yung halos butot balat niya ng binti. Dumudugo po noon ang tuhod niya dahil meron siyang 3 malalaki at wakwak na hiwa doon na umaabot hanggang sa hita niya. Sabi niya meron daw lumusot na isang malakit payat na kamay na may mahahabang kuko at nababalutan ng itim na balahibo doon sa may bintana ng kwarto kung saan siya nakahiga. Pilit daw nitong hinihigit ang paa ni Mang Guido, kaya nakalmot sa bigla ng kuko nito nung sumigaw siya. Biglang nagpanik si Ate Perla noon. Kinuha niya bigla yung buntot pagi niya sa tabi ng pintuan ng kwarto ng kanyang lolo bago niya nagmamadaling isinara yung bintana. Sabay sabing, mukhang dinadalaw na naman daw sila ng aswang. Napatuwid nga ako ng pagkakatayo noon kahit na masakit pa yung tuli ko. Tapos tatakbo na sana kaming magpipinsan pa uwi dahil sa takot kung hindi lang kami pinigilan ni Ate Perla. Sabi niya sa amin, huwag daw muna kaming umuwi dahil baka kami naman ang sundan at pagbalingan ng aswang. Intayin na lang daw naming sunduin kami ng mga magulang namin sa kanila. Hindi raw niya kami pwedeng pabayaan. Sabi niya pa mukhang hindi na raw pala epektibo sa halimaw na umaaswang sa lolo niya yung pagpapausok niya tuwing hapon ng insensong may halong bawang at makabuhay. Pati ang bawang na nakasabit sa mga bintana nila at ang asin na isinaboy niya sa palibot ng kanilang bahay ay kaya na rin itong tiisin. Magawa lang niyang biktimahin si Mang Guido.
Medyo nagtaka ako sa sinabi ni Ate Perla noon. Isa pa, nakakapagtaka rin kasing parang hindi na siya nagulat pang sinusugod sila ng aswang ngayon. Oo nga at nakita kong nataranta kanina si Ate Perla pero ang bilis naman kakuyata niyang kumalma. Lalo na nang magpunta siya sa kusina nila at may kung anong kinuha doon sa ilalim ng kanilang lababo. Baril. Yun ang kinuha ni Ate Perla. Yung mahabang rifle noon na gawa sa kahoy at ginagamit ng matatanda sa panguhuli ng ibon nung araw. Hindi ko alam kung ano bang eksaktong tawag doon, basta yun ang nakita kong daladala ni Ate Perla nang bumalik siya sa kwarto ni Mang Guido. Meron din siyang daladalang isang buslo na naglalaman ng maraming ulo ng bawang at sibuyas. Pag-upo ni Ate Perla noon sa silya, sa tabi lang ng hingaan ni Mang Guido, nagsimula niyang ayusin ang baril. May dinukot siya mula doon sa tumpok ng mga bawang na nasa buslo. Mga bala yun na isa-isa niyang inilagay sa loob ng baril, yung mga bala na kumikislap pa kapag natatamaan ng liwanag ng ilaw. Hindi ko na napigilan pa noon ang sobrang tindi ng curiosity ko, kaya habang nag-aayos si Ate Perla ng baril niya ay nagtanong na ako. Tinanong ko sa kanya kung dati pa ba inaaswang si Mang Guido. Totoo ba kako ang usap-usapan sa lugar namin na may gumagalang ang aswang? Hindi naman nagdalawang isip si Ate Perla na sagutin ako sa pamamagitan ng pagtango. Simula pa raw nang magkasakit ang lolo niya, nagsimula na silang makaramdam ng hindi magagandang pag-ali-aligid ng aswang sa kanilang bahay. Noong una raw, mga simple at karaniwang pagpaparamdam lang ang ginagawa ng mga ito at parang wala naman daw silang balak na tuluyang sugurin si Mang Guido sa bahay. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Wala silang kaalam-alam noon na may aswang na pala sa bubungan nila. Nakalimutan daw ni Ate Perla noon na isara ang bintana ng kwarto ni Mang Guido, kaya naman laking gulat niya. Nang pagpasok niya ng kwarto ay nakita niyang may nakasilip na isang nakakapangilabot na nilalang doon. Nakatiwarik daw ito. Nakasabit ang paanan nito sa bandang bubungan habang ang kalahati ng katawan nito ay naka-expose sa bukas na bintana. Maitim ang balat ng aswang, nangingintab sa tama ng liwanag, pero ang bahagi raw ng dibdib at tiyan nito ay nababalutan ng makakapal na balahibong itim. Mapupula raw ang mga mata ng nilalang na yun. Mahahaba ang pangil, mahaba ang dila at mahaba ang mga braso, pati na rin ang kuko nito na noon ay nakakapit pa raw sa hamba ng bintana. Parang akma raw papasok sa loob noon ng aswang nang abutan nito ni Ate Perla sa akto. Nakahiga pa man din daw noon si Mang Guido sa kanyang papag at walang kamalay-malay sa nangyayari. Sa sobrang gulat at takot daw ni Ate Perla, imbis na sumigaw at itaboy niya palayo ang aswang, ay bigla niya itong hinigit papasok sa bahay nila. At nang makapasok na ginilitan niya raw ang lieg nito gamit ang labaha niya. Yung kaparehong labaha na gamit niya rin sa panunuli. Bigla raw sumirit noon ang dugo ng aswang. Doon nga rin daw nalaman ni Ate Perla na sa dugo raw pala mismo ng aswang nagmumula yung nakakadiring amoy na inilalabas ng katawan nito. Sadyang amoy bulok daw ang dugo ng aswang. Amoy asong galisin at hindi naliligo. Parang bigla akong nandiri noon sa sinabi ni Ate Perla. Ibig sabihin, yung ginamit niya sa aming magpipinsan, ipinanggilid niya rin sa aswang noon. Anyway,
Hindi raw niya napatay ang aswang na yon dahil agad din itong nakatakas. Pero simula raw noon, hindi na sila tinigilan pa ng aswang. Palagi na raw silang ginagambala nito kaya nga natuto na si Ate Perla na gumamit ng mga pangontra laban sa aswang. Nag-aaral din siyang bumaril para kung sakaling bigla na lang silang pasukin ito ay magagawa niyang lumaban kahit papaano. Mag-iisang taon na raw ang nakakalipas buhat nang mangyari yun. Pero hindi pa naman daw nagtatangka ulit ang aswang na pasukin sila sa loob ng bahay. Ngayon na lang daw ulit yun nangyari. Ang sumunod namang nagtanong pagkatapos ko yung pinsan kong si Carlo. Tinanong niya si Ate Perla kung tinatablan daw ba talaga ng bala ng baril ang aswang. Umiling naman si Ate Perla sa kanya. Seryoso pa rin inaayos yung baril na hawak-hawak niya at nilalagyan niya ng bala. Ang sagot dito kay Carlo, hindi raw lahat ng klase ng bala kayang tumagos sa napakakunat na balat ng aswang. Kaya nga raw matagal-tagal din niyang itinago yung mga bala niya na gawa sa pilak. Meron daw kasi siyang kakilalang nakapatay na noon ng aswang gamit ang mga balang yun, kaya naisipan niyang gayahin. Itong kaibigan niyang ito raw na taga-ibang bayan ang nagbigay sa kanya ng pilak na balang yun. Hindi niya sinabi kung taga saan ito eksakto, pero magaling daw itong pumatay ng aswang. Bukod pala sa pagiging pilak ng bala, dapat daw ay nakatago ito kasama ang mga bawang para mas maging epektibo dahil isa raw yun sa mga may kakayahang magpahina sa kahit na anong uri ng aswang. Dahil doon, Sir Jupiter, sa kabila ng nararamdaman kong takot ng mga sandaling yun, ay mas lalo pang nadagdagan ang paghanga ko kay Ate Perla. Para sa akin, siya na ang pinakaastig na babaeng nakilala ko. Para kasi kako siyang yung mga bida na nababasa ko sa comics noon. Napakatapang niyang babae. Mas matapang pa nga siya kaysa sa ibang lalaking kakilala ko eh. Dahil nga doon, ng mga sandaling yon, ay naipangako ko sa sarili ko na paglaki ko, si Ate Perla kako ang aaswahin ko. Kaya lang, hindi rin naman nagtagal ang pinapangarap ko noon ng gising. Maya-maya kasi, bigla na lang kaming nakarinig ng malalakas na pagaspas ng pakpak mula sa labas ng bahay ni na Ate Perla. Iniikutan niya ang buong bahay. Tila naghahanap ng butas na pwede niyang daanan para makapasok sa loob. Para bang sinasadya ng aswang na marinig namin yun. Ang sabi ni Ate Perla, tinatakot daw kasi kami nito. Bigla akong nangatog at talagang napakapit na ako noon sa laylayan ng blouse ni Ate Perla. Pero pinalo niya naman ng mahina ang kamay ko at ang sabi niya sa akin, huwag daw akong magpakita ng takot. Naaamoy daw ng aswang ang takot ng mga tao at doon daw ito lalong naeengganyo. Lumalakas kasi ang loob nila dahil pakiramdam nila ay hindi mo sila magagawang labanan dahil sa takot na yon. Lalo raw silang natatakam sa mga duwag, kaya nga raw galit na galit sila kay Ate Perla. Umpisa pa lang kasi tapang na agad ang ipinakita niya sa kanila. Bibihira kasi ang mga taong lumalaban sa kanila ng harapan, tapos babae pa siya. Ang tingin pa man din daw ng ibang aswang sa mga babaeng tao ay tagadala lang ng pagkain nila. O di kaya paanakan na pwede nilang punlaan para dumami ang lahi nila.
Ganun daw kababa ang tingin ng ibang lahi ng aswang sa mga babae, kaya madalas ay sila rin ang gusto nilang biktimahin. Hindi nagtagal, agad din namang huminto yung tunog ng mga pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay ni na Ate Perla. Pare-pareho kaming nakiramdam sa paligid. Halos walang humihinga sa amin. Kaya naman halos mapaigtad kaming lahat nang biglang kumalampag ang bubungan ng bahay. Akala mo yun pinupukpok, tapos maya-maya ang tunog nun parang tinutuklap. Bigla na lang nang pakawala si Ate Perla ng isang malakas na putok ng baril dun sa spot kung saan namin naririnig ang aswang. Gumawa yun ng isang may kalakihang butas sa bubong, kung saan namin pare-parehong nasilip ang aswang na hawak-hawak ang kaliwang balikat niyang tinamaan ng bala. Halos matanggal na ang isang braso nito kundi lang dahil sa kapiraso ng makunat nitong balat na nanatiling nakadikit sa kanyang katawan. Pero dahil sa mukhang hindi naman na pakikinabangan pa ng aswang ang isa niyang kamay, ay siya na mismo ang biglang humiklat nun at nagtapon sa kung saan bago niya kami sinilip dun sa butas ng bubong gamit ang malalaki niyang mga mata. Maugat ang hitsura nun. Kulay pula ang gitna. Bilog na bilog din yun, Sir Jupiter, at talagang nakakatakot kung tumitig. Galit na galit ang hitsura ng aswang. Nakakadiri yung mga guhit na nagsimulang pumorma sa mukha niya dahil sa sobrang pagkakasimangot niya noon. Pagkatapos noon, nakita rin naming biglang tumulo ang laway niya bago niya ibinuka yung pakpak niyang animo pakpak ng agila. Hindi ko akalaing may ganung uri pala ng aswang. Hindi rin namin alam kung ano ang tawag sa lahi nila. Ang sumunod na pinuntahan niya naman ay ang bintana. Kinalampag niya rin yun pero hindi niya yun nagawang sirain, kaya lumipat naman siya sa pintuan. Sobrang agresibo na ng aswang ng mga oras na yun, kaya takot na takot kaming magpipinsan. Sa sobrang takot nga namin nakalimutan na naming mga bagong tuli kami at kanya-kanya na kami noon ng tago sa ilalim ng papag. Wala na kaming pakialam kung maihipit man yung mga alaga namin basta't nakatago na kami. Hanggang sa maya-maya, bigla na namang huminto yung ingay na nanggagaling sa labas. Nakakabingi na naman ng katahimikan. Hanggang sa unti-unti ay nakarinig din kami ng mga yabag na parabang may tumatakbo palayo. Dahil doon kaya medyo nakampante kami saglit. Lalo na nung hindi nagtagal ay narinig na namin ang boses ng mga lolo't lola namin sa labas. Tinatawag ang mga pangalan naming magpipinsan isa-isa. Sinusundo nila kami at hinahanap na raw kami ng mga nanay namin. Umuwi na raw kami. Halos mag-unahan sa paglabas ang dalawa kong pinsan noon habang ako bigla akong natigilan. Paano naman ako hahanapin ni nanay? Wala naman siya noon sa probinsya. Hindi bangat nasa Maynila sila noon ng tatay ko at nagtatrabaho? Biglang sumigaw si Ate Perla. Ang sabi niya huwag daw naming bubuksan ang pintuan. Hindi raw kami sigurado kung sina lolo't lola nga ang tumatawag sa amin o baka aswang na ginagaya lang ang boses nila para lokohin kami. Ganito rin daw kasi ang nangyari noong bata pa si Ate Perla. Dalawa lang sila noon ng lola niya sa bahay nang bigla nilang marinig ang boses ng kanyang lolo Guido na tinatawag sila mula sa labas ng bahay. Pinigilan daw siya noon ng lola niya at sinabihang huwag niyang bubuksan ang pintuan. Pero matigas daw noon ang ulo niya. Binuksan niya pa rin yun pero wala siyang nakitang tao sa labas. Ang alam niya lang daw noon, meron siyang naramdamang malakas na hangin na biglang dumaan sa harap niya papasok ng bahay. Pagkatapos noon,
Narinig na lang niyang umuungol ng padaing ang lola niya sa kusina. Nang puntahan ni Ate Perla ang lola niya, huli na ang lahat. Nakahandusay na ito sa sahig at naiwan pang nakamulat ang mata habang nagkikisay pa ang katawan nito. Wak-wak ang dibdib nito pero wala nang umaagos na dugo mula roon. Tanging bahid na lang sa damit nito ang natira. Kahit daw ang puso ng lola niya, wala na rin. Kaya nga kahit hindi niya mismong nakita ang pangyayari, ay alam niyang aswang ang may gawa nun. Malakas din daw ang kutob niya na iisa lang ang aswang na pumatay sa lola niya at ang aswang na gumagambala sa amin ngayon. Mukhang ayaw na nitong tigilan ng pamilya nila sa hindi malamang dahilan. Doon na biglang lumapit sa amin si Mang Guido. Kitang-kita kong naluluha na halos ang mata niya habang tinatapik niya sa balikat si Ate Perla. Nangangatal ang boses ni Mang Guido nang magsalita siya at sinabing, pasensya na raw kung ngayon niya lang aaminin ang totoo. Doon ay sinabi ni Mang Guido ang tunay na dahilan kung bakit parang ayaw silang patahimikin ng aswang. Ayon sa kwento ni Mang Guido, noong binata pa siya ay naisipan niya raw kasing bumili ng biik para alagaan at palakihin. Kaya lang wala raw siyang kaalam-alam na ang biik palang nabili niya noon ay hindi ordinaryong biik lang. Nagulat na lang daw kasi siya ng isang gabi ay naisipan niyang silipin ang ginawa niyang ulbo, pero imbis na biik ay isang bata ang nakita niyang nagpapalit anyo sa kulungan. Isang batang aswang na siya palang kumakain sa mga alaga niyang manok at kambing na ilang linggo na rin daw niya noong pinoproblema. Nang gabing yun, hindi raw nagdalawang isip si Mang Guido na tagain bigla ang nakatalikod pang aswang. Sa batog niya ito tinamaan kaya antimano, napugot daw ang ulo nito. Napatay niya ito at ngayon ay naghihiganti naman sa kanila ang ama nito. Lalo pa kaming natakot noon sa kwento ni Mang Guido. Ibig sabihin kasi, kapag napasok sila ng aswang na yun sa loob ng bahay, noong oras na nandun din kaming magpipinsan, siguradong papatayin din kami nito. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko noon at napaiyak ako ng malakas. Kasabay ng palahaw ko, nakarinig naman kami ng malalakas na halakak ng aswang sa labas. Dahil doon, tinakpan ni Ate Perla ang bibig ko gamit ang kamay niya. Sabi niya wag daw akong umiyak dahil lalo ko lang daw pinalalakas ang loob ng aswang. Huwag daw akong matakot dahil hindi naman daw niya kami pababayaan. Siya raw ang bahala sa amin. Pagkatapos nun, bigla kaming binigyan ni Ate Perla ng tigi-tigisang kawayan na matulis ang pinakadulo. Tulos daw ang tawag doon. Panlaban daw sa aswang yun. Dahil isa raw yun sa may kakayahang tumagos sa balat ng aswang. Maging handa raw kami. Dahil kapag nakapasok daw ito sa loob ng bahay, dapat daw isa man lang sa mga tulos na yun ang maitarak namin sa likod, dibdib o di kaya ay sa ulo ng aswang. Nilakasan na lang naming magpipinsan noon ang loob namin kahit na takot kami. Para na nga kami nung uminom ng suka sa sobrang pamumutla ng mga pagmumukha namin. Tapos maya-maya, ayan na naman ang aswang. Kinakalampag na naman niya ang bintana ng kwarto ni Mang Guido. Ang matanda naman, dinadalahit na ng ubo. Halos hindi na siya makahinga kahit anong inom niya ng salabat noon.
ang sabi ni Ate Perla. Ganun daw talaga ang mga may sakit kapag may aswang sa paligid. May mga aswang daw kasi na may kakayahang magpalala ng mga sakit na dinaramdam ng tao para mapabilis ang pagkamatay ng mga ito. Paborito kasi nilang kainin ang mga bangkay ng mga taong namatay sa sakit. Habang nagpapaliwanag sa amin si Ate Perla noon, Sir Jupiter, nakarinig ako bigla ng mga sisit. Sabay-sabay kaming napalingon dun sa may sulok ng kwarto ni Mang Guido. Biglang nanlaki ang mga mata naming lahat nang makita naming tanggal na ang kapiraso ng dingding dun at halos nakalusot na ang ulo ng aswang sa loob ng bahay. Nakangisi pa ito sa amin kaya kitang-kita ko ang malaki niyang bunganga na may malalaki ring ngipin kung saan umaagos ang malagkit at kulay dilaw nitong laway. Naghiyawan kami ng mga pinsan ko noon. Hindi ko na narinig ng ikasa ni Ate Perla ang baril na hawak niya. Namalayan ko na lang nang paputukin niya ulit yun at tinamaan niya na naman sa pagkakataong ito ang isang mata ng aswang. Nagkatawag ang aswang dahil hindi agad ito nakaalis sa pwesto niya. Naipit ang leeg niya dun sa mga kahoy kung saan niya pinilit isiksik ang ulo niya para lang makapasok. Butas na ang isang mata niya at umaagos na mula doon ang dugo niyang sobrang sangsang ng amoy. Pero parang wala siyang nararamdamang sakit. Yung aswang na yun, handang mamatay ng gabing yun. Magawa niya lang sa wakas ang gusto niya. Hindi ko nga alam kung bakit ba kami nadamay. Dapat pala nakinig na lang kami noon kina Lola. Muli sanang papuputukin ni Ate Perla ang baril niya para tapusin na ang aswang na hindi pa rin makaalis sa pwesto niya ng mga sandaling yun. Kaya lang hindi namin alam kung bakit biglang ayaw na nitong gumana. Nakailang kalabit si Ate Perla sa gatilyo pero talagang ayaw na ulit nung pumutok. Hanggang sa biglang nagpalit ng anyo ang aswang. Nagsaaso ito bigla hanggang sa tuluyan na itong makapasok sa loob ng bahay. Dinakma nito ang pinsan kong si Carlo. Akmang kakagatin ito ng aswang sa leeg pero sa gulat ko noon, Sir Jupiter, biglang iniharang ni Ate Perla ang braso niya kaya siya ang nakagat ng aswang. Napahiyaw si Ate Perla sa sakit. Nakipaghilahan siya ng braso sa aswang. Kitang-kita namin kung paano yun hiniklat ng halimaw na yun. Kaya natanggal ang malaking bahagi ng balat niya na may kasamang laman. May mga naputol pang ang litig doon eh. Sobrang daming dugo tuloy ang sumirit galing sa braso ni Ate Perla. Napahawak naman noon si Mang Guido sa dibdib niya tapos bigla itong nawalan ng malay. Pero hindi makakilos agad si Ate Perla. Ganun pa man ay iniharang niya pa rin ang sarili niya sa amin ni Mang Guido. Pinuprotektahan niya pa rin kami habang binabalutan niya ng makapal na tela ang braso niyang nakagat ng aswang. Sa totoo lang, ito yung parting gustong-gusto ko nang mahimatay. Hinihiling ko na sana paggising ko panaginip lang pala ang lahat. Hindi niyo lang alam kung gaano kalaking trauma ang idinulot sa akin ng karanasang ito at ganun din sa mga pinsan ko na hanggang ngayon ay hindi pa rin ito magawang pag-usapan. Wala kaming ibang magawa noon kundi ang umiyak. Si Ate Perla naman pinipilit pa rin ikasa noon ng ikasa ang baril niya, kaya lang muli na naman siyang dinamba ng aswang. Inibabawan siya dito. Ngumanga ng malaking-malaki ang aswang. Ang lakas-lakas pa rin ito kahit nakulang na siya ng isang braso at bulag na ang isa niyang mata. Nang malapit nang makagat ulit ng aswang si Ate Perla, doon ko lang naalala yung tulos na hawak-hawak naming magpipinsan kanina. Bigla kong inihagis yun papunta kay Ate Perla. Buti na lang nadampot niya agad yun, Sir Jupiter, at sa isang iglap, naitarak niya yun sa dibdib ng aswang. Tumagos yun hanggang sa likuran nito
At dahil doon, bigla itong napaatras at nakawala ulit sa wakas si Ate Perla. Ang buong akala ko, Sir Jupiter, sa wakas ay napatay na rin ni Ate Perla ang aswang. Pero hindi pa rin pala. Nakita na lang namin na kahit nahihirapan at halatang nasasaktan, ay hinugot lang ng aswang ang tulos na nakatarak sa dibdib niya gamit ang isa niyang kamay. Pagkatapos noon, bigla niyang ibinuka ang pakpak niya bago siya lumipad ng pagkabilis-bilis palayo. Butas nga ang bubong ni na Ate Perla noon. Tuon dumaan ang aswang. Sinubukan pang ang hagarin ni Ate Perla ang aswang gamit ang baril niya na sa wakas ay gumana ulit. Nakailang paputok siya ng baril pero talagang hindi niya na inabutan yung aswang. Mabilis na itong nawala sa dilim ng gabing yun. Nang masigurado ni Ate Perla na wala na ang aswang, Sir Jupiter, doon niya na sinubukang gisingin ang lolo niya. Iyak siya ng iyak noon sa kaba na baka inatake na ito sa puso dahil sa takot. Buti na lang, talagang nawalan lang pala ng malay ang matanda. Pagkatapos noon, dali-dali kami isinama ni Ate Perla palabas ng bahay. Kasama pa rin namin si Mang Gido noon. Iniuwi nila kami sa bahay ni na Lola at ipinaliwanag ni Ate Perla sa kanila kung ano ang nangyari. Hindi ko makakalimutan ang reaksyon ng lola ko noon. Halatang takot na takot din siya. Sa amin nga nila pinatuloy ng gabing yun si Ate Perla at Mang Gido. Mabuti na lang talaga ng gabing yun ay hindi na ulit bumalik pa ang aswang para guluhin kami. Kinabukasan, inihatid ako agad ni na lolo't lola pauwi ng Maynila. Kasama rin namin ang dalawang pinsan ko. Nakita kasi nila kung gaano ako na-trauma dahil sa nangyari. Halos umiihi na kasi ako maya't maya noon sa salawal ko. Palagi kong naiisip na babalikan ulit kami ng aswang pagsapit ng gabi. Iniwan namin sa bahay ni na Lola sina Ate Perla at Mang Gido noon dahil butas nga ang bubong ng bahay nila at sira ang isang parte ng dingding. Binabantayan din naman sila doon ng ibang kamag-anak namin kaya nakampante akong hindi sila magagalaw ng aswang. Matibay din naman noon ang bahay ng mga lolo't lola ko dahil gawa yun sa bato. Tapos may kisame rin ang bubong namin. Walang pwedeng pasukan ang aswang kung sakali. Pagdating namin sa Maynila, hindi na ulit binanggit sa amin ni na lolo't lola, pati na rin ng mga magulang ko ang tungkol sa aswang o maging kina Ate Perla. Isinikreto nila ang lahat sa amin para daw makalimutan na namin ang nangyari. Pinagbawalan din nila kaming mag-usap-usap tungkol doon. Nilibang nila kami sa lahat ng pwede naming paglibangan. Makalimutan lang namin ang gabing yun. Dahil doon, huli na nang malaman kong napatay pala talaga ni Ate Perla ang aswang na sumugod sa amin ng gabing yun. Naghihingalo na raw ito nang umuwi sa kanila at sa harap mismo ng mga kamag-anak niyang aswang din ay binawian siya ng buhay. Kaya naman galit na galit ang mga ito kay Ate Perla. Ilang araw din daw palang umaali-aligid ang mga aswang noon sa bahay namin. Nakikita raw ng mga kamag-anak namin yung mga malalaking mga ibon na nagpapalit ng anyo bilang tao sa mga sanga ng punong nakapalibot sa amin. Malapit kasi kami noon sa bukid kaya talagang mapuno ang paligid namin. Wala raw noong mga kapitbahay na gustong makialam.
Natatakot sila na baka sila naman daw ang pagbalingan ng aswang. Mabuti na lang at mababait ang mga kamag-anak namin at binantayan nila sina Ate Perla noon. Halos hindi na kasi sila makalabas ng bahay kahit umaga dahil kahit tirik na tirik daw noon ang araw ay nakakarinig sila ng mga kakaibang huni ng iba't ibang hayop sa paligid. Tila ba nagbabanta ang mga aswang na sa oras na mamataan nilang lumabas man lang sina Ate Perla sa pinagtataguan nila, ay papatayin sila ng mga ito. Isa nga sa mga kwento ng pinsan ko ay may nahuli pa nga raw sila noong asong umaakyat sa bubong ng bahay ni na Lola. Sinibat daw yun ng tito ko gamit ang isang tulos, pero nakatakbo raw ito kaya hindi niya rin tinamaan. Meron din daw pong pagkakataon na habang nagdidilig ng halaman isang umaga, ang tiyahin ko ay nakakita ng maitim at hubot-hubad na taong nagtatago sa likod ng matataas na talahib sa likod ng bahay ni na Lola. Nakatanaw daw ito sa bintana. Kaya agad niyang sinigawan si Ate Perla noon na isara yun at huwag nang bubuksan ulit. Sobrang dami pa raw ng pagtatangka ng mga aswang para lang makuha ang maglolo. Ginawa na nila ang lahat, ganun pa man hindi daw talaga pinatatahimik ng mga aswang noon sina Ate Perla. Dahil doon, Sir Jupiter, kalaunan ay nagdesisyon na lang si Ate Perla na umalis sa probinsya namin at umuwi ng Visayas sa lugar ng yumao niyang ama. Tutal ay may kailangan din daw sila noong daanan sa Maynila, kaya nga dumaan muna sila noon sa amin ni nanay para magpaalam. Kasama nila noon ang iba naming kamag-anak na maghahatid sa kanila hanggang sa pier. Kinailangan pa nga raw silang ihatid ng mga kamag-anak namin hanggang sa pier ng barko dahil hanggang sa pagbiyahe nila ay napakarami pa rin daw ng mga malalaking ibon at asong nakasunod sa kanila. Hindi ko alam kung anong uri ng mga aswang yung gumugulo noon kina Ate Perla. Pero sobrang nakakatakot talaga silang kalaban. Ayoko nung makakita o makaengkwentro ulit ng mga katulad nila kaya simula noon, ipinagdadasal kong sana ay naubos na ang kanilang lahi. Hindi ko alam kung sino ang nagbalita nito kina lolo at lola pero narinig ko noon ang usapan nila na hanggang sa barko raw, nagawang sundan ng aswang ang maglolong Ate Perla at Mang Guido. Hindi naman daw sila direktang nagpakita pero naramdaman daw ito hindi lang ng maglolo, kundi ng iba pa nilang kasama noon sa barko. Mabuti na lang nung nasa gitna na sila ng dagat, nilubayan na rin sila ng mga aswang na nanggugulo sa kanila sa wakas. Hindi na raw kasi kaya pang sumunod ng mga aswang kapag tatawid ka ng dagat. Hindi ko rin alam kung bakit pero yun ang paniniwala ni na Lola. Kaya nga ganoon ang naging solusyon nila sa problema ni na Ate Perla. Yun po ang huling naging balita ko kina Ate Perla, Sir Jupiter. Pagkatapos nun, wala na. Hanggang sa tumanda na ako ng ganito. Pero hindi ko na ulit nakita pa ang first love ko na si Ate Perla, na siyang nagligtas sa amin noong magpipinsan sa tiyak na kapahamakang pwedeng gawin sa amin ng nakapangingilabot na aswang na iyon. Sana lang ay nasa mabuti siyang kalagayan ngayon. Sana ay naging normal din ang buhay niya pagkatapos ng lahat. Sana sa kabila ng mga nangyari ay naging masaya pa rin si Ate Perla. Hanggang ngayon, palagi pa rin siyang kasama sa mga dasal ko. May asawa naman na ako ngayon. Meron na rin akong 2 anak
isang 8 taong gulang na lalaki at isang 5 taong gulang na babae. Ipinagpapasalamat ko lang sa Diyos na sa 2 naging anak ko ay hindi naman kami nakaranas ni Mrs. na inaaswang siya o ang anak namin. Siguro dahil na rin sa pagiging palapit ng pamilya namin sa Diyos. Simula kasi nang mangyari sa amin yon, isa sa mga naging sandalan naming magpipinsan ang pagsisimba. Nadala namin yon hanggang sa magbinata kami. Sa katunayan nga sa simbahan ko nakilala ang napangasawa ko. Sana ay nagustuhan niyo ang kwentong ito na ibinahagi ko sa inyo ngayon. Nag-enjoy po ako sa pagkwento at ngayon ko lang napagtantong sa wakas ay kaya ko na pala ulit itong alalahanin nang hindi nangangatog ang tuhod ko sa takot. Maraming salamat sa inyo, Sir Jupiter, at sa buong sitio Pangil. Sana ay mapagbigyan niyo akong mapakinggan din itong sulat ko sa inyong channel. Sa ngayon po ay dito ko na tinatapos ang sulat na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain tayo nawa ng Panginoong pinakamakapangyarihan sa lahat.